Petsa, oras at TV channel kung saan mapapanood ng live ang laban ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament versus Latvia at Georgia. Sasagutin natin yan. Matapos ilabas ni FIBA ang nakita sa Gilas versus Turkey, inilabas naman niya ang magandang nakita sa Gilas versus Poland. Habang ipinamalas naman ng Gilas ang magandang ikot ng bola versus Poland kahit natalo sa bakbakan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa unang pahayag ng FIBA sa pagkatalong nalasap ng Gilas Pilipinas sa Turkey ay tila gusto niyang i-correct ang ilang mali sa pambansang kupunan. Pero sa pagkatalo sa Poland, tila nakita ng FIBA ang tunay na spirit ng grupo ni Coach Tim Cone. Narito ang pahayag. Tutukan natin ang report ng FIBA sa FIBA.basketball. Andun yung fighting spirit ng Gilas Pilipinas kahit natalo sila sa Poland sa score na 82-80 sa kanilang huling laro para sa paghahanda bago ang FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia. Okay, yung fighting spirit, wala talagang question doon. Actually, maganda yung simula ng Gilas eh. Sa unang quarter pa lang, kumamada na kagad sila doon. 23-16 matapos yung unang quarter. Problema, bumalik yung Poland sa second quarter. 25-15 kagad yung inatake nila doon. At nagtapos sila sa score na 41-38. Of course, given naman yun na makakabalik kagad yung Poland. Unang-una kasi, may kakayahan sila at hindi sila pupwesto sa number 15 ng FIBA kung wala lang sila. Laking pahirap ni Mikhail Sokolowski sa Gilas ha. Angat na angat siya doon. Kumamada lang naman siya ng 21 points kasama yung crucial na berada niya sa tres. Anyway, maganda yung napansin ni FIBA dito. Kung titingnan natin mabuti yung pahayag niya, impress siya sa pinakitang performance ng Gilas Pilipinas. Habang napansin ni FIBA ang spirit ng Gilas Pilipinas versus Poland, hindi rin nakaligtas sa kanya ang pagkadismaya ni Coach Tim Cone sa nasabing bakbakan. Bunga ng kakulangan ng konsentrasyon ng grupo sa mga crucial na minuto. Narito ang report. Tutukan natin ang sinabi ng FIBA sa FIBA.basketball. Sa kabila ng pagkatalo, nagpakita ng katatagan ng Gilas Pilipinas sa late surge nang isara nito sa 2 puntos ang lamang sa final minutes ng bakbakan. Gayunman, napatunayang sobrang mahalaga mga hindi na ipasok na free throws at turnovers. Sa mga huling sandali, nagpahayag ng pagkadismaya si Coach Tim Cone kung saan hinighlight niya ang areas na dapat i-improve bago ang Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia. Okay guys, maganda talaga yung nakita ngayon ni FIBA kay Gilas Pilipinas. Pero syempre, talo is talo pa rin kahit isa o dalawa lang ang lamang ng kalaban sa atin. Yun lang yun. Talo is talo talaga. Mabigat din kasi yung mga turnovers ng Gilas eh. Meron tayong 23. While yung Poland, meron silang 13. So, ang laki kagad ng bentahe nila, di ba? 10 kagad. Ang laki ng diferensya nun. Kung hindi natin magagawa ng paraan ng mga turnovers natin, medyo mahihirapan tayo sa OQT. Kasi dito pa lang sa tune-up, hirap na tayo. Pagkatapos ng turnovers, yung free throws natin, isipin nyo ha, 15 out of 15 ng Poland. Pero tayo, 9 out of 14. Sayang yung 5 at kasama doon yung miss free throws ni Chris Newsome at Dwight Ramos. Yung birada sa tres, given na yun na lamang talaga yung Poland. 11 out of 24 sila, while tayo 7 out of 17. Kung tutuusin, hindi na masama yung birada natin sa tres. Pero mas maganda siguro kung madadagdagan pa natin pagdating sa Olympic Qualifying Tournament. Pero in fairness sa grupo especially kay Dwight Ramos, kumamada siya ng 16 points, 9 rebounds, 5 assists at 3 steals. Ang laki niyan, di ba? Tapos si Brownlee, kumamada naman siya ng 30 points. Si Kai Sotto, meron siyang 8 puntos, 11 rebounds at 5 assists. Ang lalaki ng rebounds nila. Yan ang rason bakit nagtala tayo ng 42 versus sa Poland na meron lang silang 21. Dito pa lang kita mo na talaga na pumapalag yung Gilas. Pero doon tayo sa frustration ni Coach Tim Cone ha. Ibig sabihin kasi nun, hindi siya kumbinsido sa style ng ating players habang kalaban ng Poland. Sa video na nakikita nyo, sinabi niya dyan na hindi sila pwedeng maglaro sa paraang gusto lang nilang laruin. Kailangan daw kasi nilang maglaro sa antas or sa level ng kalaban. Ibig sabihin, sabayan dapat ng players natin ang pinapakita ng Poland nung time na yon. Bukod sa spirit at katatagan na pinakita ng Gilas na nasaksihan din ni FIBA versus Poland, makikita rin ang bilis ng ikot ng bola sa ating pambansang kupunan na malimit nating makita sa European players. Paano nga ba natin nasabi yan? Narito ang video. Okay guys, siramin natin ang video ni Ruben Terrado. Sa video yan, makikitang hawak ni Abay ang bola na gwardyado ni number 9 ng Poland. Dahil masikip, ibinato niya kay Justin Brownlee na libre sa tres kung saan kaagad nilapitan ni Jeremy Sohan ng San Antonio Spurs. Ginawa ni Justin, dahil sa paglapit ni Sohan, hinagis niya ang bola kay Dwight Ramos na binabantayan ni number 7 ng Poland. Dahil may bantay, binato ni Dwight kay Kai Sotto na binabantayan ni number 11. At dahil mabilis ang ikot ng bola, makikitang tila naging libre na si Abay sa loob na hindi nakaligtas kay Kai Sotto sabay bato ng bola. Resulta, easy 2 points para kay Abay
at sa Gilas, Pilipinas. Sana matranslate nila yung pagdating sa OQT. Kasi aminin man natin at hindi, yung bilis ng ikot ng bola at kasanayan sa 3-point area ang isang mabigat na bala ng bawat kupunan dito sa Europa. So sana ma-adapt natin yon. Matapos ang tune-up sa Poland, tutulak na ang Gilas, Pilipinas sa Riga, Latvia para pagandaan ang Olympic Qualifying Tournament. Subalit ang mabigat na katanungan, saan tayo manonood? Sakaling maglaro na ang Gilas, narito ang kasagutan. Tutukan natin ang inilabas na report ng One Sports. Okay guys, base sa inilabas na report ng One Sports, mapapanood natin ang laban ng Gilas at Latvia na gaganapin sa Arena Riga sa July 4. Ganap na 12 ng umaga or alas 12 ng madaling araw. Sa July 4 po yan ha, Huwebes po yan. Mapapanood po natin siya ng live sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live. Puyatan na naman tayo nito pero kailangan no. Yung laban naman ng Gilas at Georgia, mapapanood naman siya sa July 4 pa rin. Alas 8:30 ng gabi, Philippine time po yan ha. At live din natin siyang mapapanood sa One Sports, RPTV at Pilipinas Live. So kumpleto na tayo ngayon. Hihintayin na lang natin guys yung tamang oras at panahon para manood ng bakbakan. So guys, maraming salamat.